Mga kababayan, kaya malapit-lapit ka na bangag. Ayun. Ano sabi mo, huwag kami ma-excite? No, excited kami. Yes. Excited kami na mawala ka na sa mundong ibabaw. Uy, grabe. Dahil bujutang ginemis kang addictus ka. At ngayon, isa kang kahayup-hayupan sa balat ng lupa. Grabe. Na dapat 10 ng pamilya mo Aray ay ko. magmawala na sa mundong ibabaw. Dahil kayo ay patuloy na nagpapahirap sa mga tao. Ayan, di mo Okay? masisi mga ganyang Ngayon, banas mga eh. kababayan, ano ang sitwasyon ngayon, di ba nga? Malapit na yan, 2023. Isa yan sa in-expose ko sa inyo Eto. na nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. Di ba? Na na-hospital din siya. Iba pa yung code blue. Iba pa. Malapit Ngayon, na nga. mga kababayan, so yung muscle spasm na yun, kinabahan si Lisa Tanas doon. Kasi baka, hindi baka. Yung nag-inform sa atin doon, nagkaroon ng problem sa pusong itim niya. Alam naman Pusong natin na itim talaga. kapag nag-coke ka, nag-snort ka, di ba? Hindi na talaga magiging matino o magiging normal ang pag-iisip mo, pati yung heartbeat mo. Yeah. So, eto na nga, ang bira ni Maharlika kay Marcos Jr. Kasi ang sabi nila, di ba, parang okay lang daw naman, maayos daw naman yung kalagayan, wag daw masyadong ma-excite dun sa sakit niya kasi okay lang daw siya. Pero, ang dami talaga nagsasabi na, hindi okay ang sakit mo. Delikado yan. Kaya wag mo na naman, binubudol mo naman at binubola mo na naman ang mga tao dyan sa mga pinagsasabi mong yan. Lalo na to si Claire Castro. Kaya ganito na lang kagalit sa inyo ang mga tao. Kita mo, oh. Di ba masamang mag-wish ng hindi maganda sa kapwa mo? Pero kung ganyan kayo, paano nyo naman masisisi yung mga tao katulad nito na talagang galit na galit at tuwan-tuwa kung talagang sakaling mawala na kayo, o di ba? Eto pa, marami kasi itong mga noon pa to marami. Totoo yung mga sinasabi niya ng mga ina-expose niya, ng mga nangyari sa kayong kalagayan talaga ni Marcos Jr. Kaya ang sinasabi niya nga dito, malapit na talaga yan. Mga kababayan, Ito. kaya malapit-lapit ka na bangag. Ano sabi mo, huwag kami ma-excite? No, excited kami. Super excited. Excited kami na mawala ka na sa mundong ibabaw. Dahil Grabe. bujutang ginemis kang addictus ka. At ngayon, isa kang kahayup-hayupan sa balat ng lupa Aray ko. na dapat 10 ng pamilya mo ay magmawala na sa mundong ibabaw dahil kayo ay patuloy na nagpapahirap sa mga tao. Yun. Okay? Ngayon, mga kababayan, ano ang sitwasyon ngayon ni Bangag? Malapit na yan, pwedeng matsugi na si Bangag or maaring malapit na siya. At maraming natuwa. In 2023, isa yan sa in-expose ko sa inyo True. na nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. Diba? Na na-hospital din siya. Iba pa yung code blue. Ngayon, mga kababayan, Ilan na pala so yan, yung eh, muscle spasm na yun, kinabahan si Lisa Tanas doon. Kasi baka, hindi baka. Yung nag-inform sa atin doon, nagkaroon ng problem sa pusong itim niya. Alam naman natin Yung na mga ganyang banat, pusong itim talaga eh. nag-snort ka, di ba? Hindi na talaga magiging matino o magiging normal ang pag-iisip mo, pati yung heartbeat mo, yung rhythm ng heartbeat mo. So ngayon, si Dean Chase ay may mga juting jahas din dyan sa Malacanang. Sabi ng kausap ni Dean, ang sagot ni Dean, mamamatay na ba? Okay? Ang sagot ng kausap niya, we Grabe still to, no? don't know, sir. But everyone in the wing started panicking po kasi he was clutching his chest. Akala namin cardiac arrest. Lagot na. So what was it? Sayang, hindi na yan. Sabi ni Dean. So according po sa findings, sir, AFib o atrial fibrillation po. Arrhythmia due to chronic insomnia. Wow. Alright? Kasi Sabi ni lagi. Dean, insomnia. Natatawa ko sa Kaka-party. insomnia. Sabihin na naman nila, hindi makatulog kasi bangag. Thank you for this. Keep me posted. Sabi ng taga Malacanang, no problem sir, always don't hesitate to reach out. Oh, diba? And it's good na may mga katulad ng mga lawyers na nag-file ng impeachment pero hindi nga nila tinanggap. Kahapon, sila Topacio, Respicio, magkakarayma. Diba? Si Cathy Binag, my friend. Diba? At mga kasama ng lawyer, si Manong Chavit Singson, kasama nila. Yes. Si Mike Defensor. Kaso, Konting kembot na lang yan. Kasi na yan, 2023.
2023, mayroon na tayong pasabog sa inyo na ganyan. Di ba nataranta din si Liza Tanas doon? Magse-celebrate talaga ang buong Pilipinas kapag si Bangag ay na-tegi boom boom. Ayaw nila tanggapin yung impeachment complaint ng grupo nila Mike Defensor. Kaya Yes. nakaprograma yan. Okay? Nakaprograma yan na hindi kinausap na yan na walang tatanggap na impeachment Yes, totoo yan. complaint. Saka dapat Kasi may nga nag-react alam man nila lang na doon. mayroong grounds talaga itong complaint na final ng grupo, yung third impeachment complaint. So ngayon, ang sinasabi ngayon ng bangag na administration, kaliwat kanan, ang kanilang media, ang kanilang mga optics, di ba? Itong si Asidre, itong si Chacadal, na si Clarissa Castrong Palingkera, di ba? Clarissa Taratara. No, walang violate si Bangag Jr. Wala daw impeachable offense si Bangag. Dahil harangan at harangan nila yan. At least ginawa nila yung kanilang part, bilang Pilipino. Zaldico ay possible na magtestigo. And also, and then si Cathy Binag, Yes, true. na naka-witness na nag-aadikto si Marcos Jr. Anong walang impeachable offense? Grabe, ito talaga yung inaabangan nito eh. Ang lupit ng mga banat nitong si Maharlika sa si Dane Chase. Kasi nga talagang, alam mo yung puso nila ay talagang galit na sa mga ginagawa nito nila Marcos Jr. Saka, una pa lang kasing labas nila, ito na talaga yung target nila eh. Itong mga to. Yung wala silang paligoy-ligoy. Talagang, dire-diretso lang din sila talaga si Marcos Jr. Saka si Lisa yung inaano nila. Saka yan nga, yung mga ibang mga galamay niya, sila Martin Romualdez, yan, walang paligoy-ligoy itong mga to. Kaya, hindi talaga masisisi yung mga tao na katulad nila na matuwa kapag may nangyayari hindi maganda kay Marcos Jr. Dahil, alam na mga to, na noon pa lang talaga, hindi na maganda ang kalagayan ni Marcos Jr. Kasi nga, pangatlo na pala niya to may cold blue, tapos yung muscle spasm na sinasabi, tapos ito ngayon. Kaya talagang, kung iisipin mo, malapit na talaga. Malapit na talaga. Hindi masama. Oo, masama naman talaga mag-wish na ganun. Kaya kung ganito namang klaseng tao ang, parang mas mabuti na lang mawala kaysa makagawa, marami pang taong maapektuhan, di ba? Sabi nga niya dito, okay na lang na ganyan kasi sobrang kasamaan na ng ginagawa niyo sa mga tao. Talagang, hindi mo na nanaisin pa na manatili ka pa kung ganyan din lang naman ang ginagawa mo, di ba? At saka grabe, yung impeachment, wala. Ang nakapasok lang yung dalawa kasi hindi na pinalo up ngayong Monday nung nila kong Mike kasi nga parang pati daw yung mga mag-endorse na congressman ay tinatakot ngayon. Grabe, di ba nagsalita na nga din si Kong Lebeste. May video siya eh. Baka sa next video natin, ipakita natin yun. Sobra na talaga, sabi nga may sinasabi siya na talagang lahat ng mga nagsasalita, lahat ng mga nagsasabi ng katotohanan ay ginigipit. Daig pa nga daw yung martial law parang ganun. Hindi lang siya naka-declare pero halos ganun na yung nangyayari. Totoo naman dahil ginigipit talaga nila lahat. At sobrang sama talaga ng ginagawa ng mga tao. Katulad na lang nung ginagawa nung ni Tariela sa China. Ang tatapon nila sa China tapos dun sa corruption mismo dun sa bayan nila, hindi nila magawa. Paano pa sila lalaban sa ibang bansa ay kung sa sarili nga nila. Yan si Tulfo na yan, tapos si Riz Hontiveros, talagang iinit na lang talaga ang ulo mo sa mga taong ganyan. Kita mo yan, tulong-tulong talaga yan si Tito Soto, parang parang pipersona ng grata pa daw yata yung parang spokesperson ng China. Grabe ang mga taong yan. Maling-mali na yung ginawa ni Tariel, sa totoo lang. Nambasto siya hindi talagang babalikan siya. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin, Masyado ng mali talaga yung nangyayari dito sa Pilipinas na to. Tapos ganyan pa yung presidente natin na ang issue talaga hindi na talaga niya kayang mamuno. Ay, naku. Grabe to. Parang ganito na lang tayo hanggat hindi nawawala yung taong yan. Kaya dapat kahit papano. Ngayong taon na to, action na. Kasi kung hindi pa ngayong taon nawawala, parang wala ng pag-asa. Parang tagilid na. Kasi kung mag-e-election at taawit pa yun ng 2028, lalong wala na. Hawak nila lahat paano pa. Ngayon nga, ginagawa nila lahat para hindi sila mawala sa pwesto. Yung election pa kaya ang hindi nila babuyin.